Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Time to send. Ladies first. Time check, it's 3:06 in the afternoon. Hello everyone, hello Isa2, and this is Ladies First. Ang Ladies First, isa ka segment program sa Hello Isa2, isa ka weekly magazine program na ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office ng Iloilo Science and Technology University. Kagaupod naton man ang Radyo Pilipinas DYLL 585 sa inyo nga mga radyo. And we are your hosts. I'm Beth. And I'm Lucille. Empowering the way forward. Because beautiful ideas Deserve the front seat. Ladies first. Good afternoon sa liwat. Mayong hapon sa tanan naton nga mga tagpalamati. Today is February 3, the first Tuesday sang aton niya nga Love Month. And yes, because it's Love Month, may pamangkot ako. Ano na? Ready na ba lang inyong mga heart? Ready sa ano, Ma'am Beth? Ay, hindi na siya, mga, kumbaga, hindi sa Valentine's Day. Oh, sus, sabi ko ready sa Mga overflowing love, kag heartbreak. Ready na ba sa love test? Love Ang test, mga heart? hindi love test, yung mga potassium, kag mga tropay, nagaliya. Kay man, actually mga kabyanan, sa subong nga panahon, kung nagapangita ka sa imo forever, dapat ibaluon mo man kung forever gimang kamo yang makupdanay sa kasakit Correct. kag sa kasubo. Kibasig ba lang ending pareho ka mga duwa nga may heart ailment. Yes, So paano correct. forever? So to start, the Love Month, right? Kag ma-prepare ta kamo sa mga kinalain-lain nga mga balatsyagon, kalipay manda, or kasubo. Sa subo nga episode, we will discuss on how to take care of your heart. So that's right, Ma'am Beth, no? Kag sa aton sini nga mga tagpalamati, you stay with us until 4 o'clock kay subong nga hapon hatag kami sa inyo sang madamo nga mga tips kag masabat naton ang try naton nga masabat ang mga palamangkutanon ninyo regarding sa mga heart ailment, because this afternoon we are going to have a cardiologist nga amoya ang magabulig sa aton sa bats ng sini nga mga pamangkutanon. So stay with us kag sa among pagbalik makilala nyo na kung sino ang aton nga guest. Let's take a break. Alas tres na! Magpamati na sa Hello ECFU! Ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello ECFU! Dili lang sa DYLL 585 kag sa ECFU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tugtog alas 4 sang hapon. Martes tugtog Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe, kag Jovet Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and Institute President Dr. Gabriel M. Salistre Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamatik na para hindi ka maulhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Greha Baradas kag ni Jeff Sustapido, Tagsa ka Webes. Level Up, ang programa nga magdala sa inyo sa nagkalain-lain nga parte sa kalibutan kung sabihin ng ECTU may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa ka Webes, ug kanta si Miss Frida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil.
Don't miss it. Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, stay informed inspired. and connected. Time check is 3:10 in the afternoon and we are back. As we have said kagina, no, pag-aistoryahan natin subong ang conditions ng inyong mga heart. Yes, and of course, we are so privileged to have with us the president of the Philippine Heart Association Western Visayas Panay Chapter, and she is also the chairman of the Internal Medicine Department sang St. Paul's Hospital, kag chairman sang Adult Cardiology Fellowship Training sa Western Visayas Medical Center. Ladies and gentlemen, let us all welcome Dr. Sylvia Teresa Dipili. Good afternoon, Doc. Welcome to Afternoon, Doc. Ladies First. Ang imong greetings. Hello everyone. Hello Ma'am Lucille. Hello Ma'am Beth. Thank you for inviting me here to give to clarify questions concerning the heart. Yes, Doc. Damo kami sa pamangkot. Yes. Kag first thing first, what are the symptoms nga isaya ka tawo may heart ailment or sakit siya sa heart? Actually, lain-lain mo siya ang symptom niya. Depende kung anong iyang sakit. Pero ang most often din na knowledge among everyone is chest pain. Pero consider nga, hindi man tanan na sakit sa dughan, sa heart halin. No? Pero siya ang pinaka-common gid among all the disease entities. So, pwede actually ang heart condition nag-manifest as sakit iya dughan, nahapo siya, dali siya kapuyon, Oh, kuba-kuba iya dughan. So, damo man actually, depende kung ano ang iyang sakit. Okay, basta nga to ng mga estudyante ha, kung ba sa dughan nyo na iya, it's either exam nyo nang na or ang crush nyo. Okay, deadlines. Ang pinakahapos nga ma-detect ni Doc is through ECG, mga amo sila. Actually, before we diagnose patients with heart condition, ang una gid namang ginapamang-confirm ang ilang nga history gid. Okay. Ano ang ginumpisahan sini, paano nagumpisa, sang saan o nagumpisa, and then ano ang mga related na simptoma, kada saan o siya nag-aggravate, nag-manifest, and then if we consider na may sakit siya sa heart by history and physical examination, then that would be the time nag-request kami sa mga tests. So included na diri ang blood tests, ECG, 2D echo, chest x-ray. So depende naman sa mga findings sini, we can do further tests kung may ma-identify na kami na problem. Okay. Okay, so Doc, speaking of symptoms, usually diri sa school, madamo like for example may mga activities sa mga kabataan, madamo usually ang gakalipong. No. And ang iban ang nila kuno na ba siya gani kumbaga hambal nila kina-hyperventilate sila do hyperventilation do something amo na. So Doc, ano mo nga ma-suggest for example kung ang student be may ma-feel nga like ginakuba-kuba iya dughan nga ginalagas yang iyang panginhawa. So actually, ang hyperventilation syndrome most often ginadala sa cardiologist when in fact it is not a heart condition. So it is more of a psychological disorder as a result of a manifestation of panic attack. So more of a coping up problem siya. Galing kay ang una gid per me nga simptoma man is kuba-kuba sa dughan. That's why nga abi nila sa ginadala nila sa doctor nga cardio. Oo. Okay. So eventually kung sako na bala ng ginhawa sa isa ka estudyante kaping kung ginakigan siya, lain iya buot or may mga projects nga wala iya natapos, o panic na siya. So ang tendency na gadasig ang ilang ginhawa. So kung gadasig ang ilang ginhawa, eventually palaminhod na sila. So palaminhod and then pati mga bibig ko sa gabinhod na to the point nga Mapasaw. daw malipong na. Oo. So pero kung na-catch natin sila early nga doon nag-amat-amat na sila pala ni scope, actually ang bystander hindi ka mo magpanic man. Just let the patient or the individual sit in one corner, well ventilated, hindi siya pagtipunan kay mas hindi siya kaginhawa maayo karon. So, well-ventilated area and then get a paper bag or plastic bag kag
cover lang sa iya nose and mouth, kag dira lang siya inhale, exhale, hasta nga maampawan siya. Oo. So, yun lang naman ang aton nga first aid. Okay, sa aton sini nga mga Facebook followers kag sa listeners, pwede ka mo maka-text sa 0977-216-2879 kung may pamangkot ka mo. Anyway, isa pa gid, Doc, based sa latest survey, sino ang nagasuffer mostly sa heart ailment, men or women? Okay, so unfortunately or fortunately, women mas stronger in Wow. cases of heart attack. So, most of the time, mas taas ang risgo sa heart attack sa mga lalaki. No, kaya ang babae, protected kita sa aton nga hormones, estrogen and progesterone, especially kung sa reproductive age group. Pero after menopause, pareho na ang incidence sa babae kag lalaki. Pero, well, most often, lalaki ang suffer sa mga heart attack or mga cardiac events tungod man siguro sa ilang nga lifestyle. Yes. Majority sila nagasigarilyo, nagainom, pulaw, na kag ang kuan gid kay ang sa lalaki they have testosterone. So which encourages belly fat. No? So sa mga babae, estrogen and progesterone. So in a way protected kita kay with the presence of belly fat, it causes more of inflammation. So mas dasig dysfunction ng mga blood vessels, mga ulo. Okay. So, mas dasig magbara. Oh, batian nyo na ha, mga Belly mga beer bellies nyo da. Pakupos-kupusan nyo na daan. Kaya because nga, kasi karon makibot na kamo. Pasyente na kamo ni Doc. Ma'am Beth? Okay, so Doc, what is the difference between heart attack and cardiac arrest? Okay. So, lain ang heart attack kag ang cardiac arrest. So, magkambal kita heart attack, ang problema sini is ang tubo. So, ang ugat supplying the oxygen sa aton nga heart, nagbara. Amo na yung buot singa doon sa heart attack. So, kung ara kita sa balay, ang tubo. So, baliwaay na nagbarado ang tubo, that's why wala na sang circulation going to the heart muscle. So, eventually, mareklamo ang heart kay wala siya sang oxygen supply, so mabatsyag ang pasyente, sakit iya dughan. Pero ang cardiac arrest naman niya, kuryente naman niya ang problema. So, gulpi lang nag-brown out. So, wala na circulation. That's why, nawala na sang, eventually, ma-stop ang heart. Kaya wala na siya sang supply. Wala na siya electrical supply. So, mas delikado ang cardiac arrest kay gulpi ka lang niya. Gulpiyada. Oo, yes. In a way, kay, although ang heart attack can also lead to cardiac arrest. Pero mas, ang ano lang gid, kay ang sa heart attack, may tiyempo kapaya nga magkadto sa hospital nga bugtaw pa yung pasyente or buhi pa ang pasyente kay ang una gid nga batyagon niya sakit iya dughan mo. So makapangaman madala siya sa hospital sa iya mga kaupod ka pamilya ano. Pero maghambal kita ya cardiac arrest, pag arrest ng pasyente tumba gid siya dayon. Pero may chance pa? Yeah, kung may ara sa mga bystander sa palibot niya nga kabalo mag CPR, Okay. pwede gid siya mag-recover pa. Pero kung wala, amo nang unfortunate story, kaya pag arrest niya, wala na. Tapos na. So, kinanglan, kung may makita kang matumba, CPR na lang yun dayon para Yes, so sa pwede pa siya mga matabangan. bystander naman nga kabalo mag CPR, so we can help the patient na madala pa siya natin sa hospital. So, Doc, Doc, ang sa cardiac arrest, Doc, ano na siya ang kumbaga, din siya nagaling na gulpi lang ma-stop ang heart? Actually, any disease entity can eventually cause cardiac arrest. So, hindi siya exclusive sa heart lang. Ang heart attack can cause cardiac arrest. So, ang pneumonia mismo kung severe can also cause cardiac arrest. Okay. Pag na-vehicular accident ka, na-blunt trauma yung chest, cardiac arrest man siya. So, hindi siya exclusive na heart lang na ang involved pala okay. na. So, any disease entity can cause cardiac arrest na nalumos siya. So, pag salbar sa iya, wala nagatibok iya heart. So, that's also cardiac arrest. So, Ang stress, Doc. Ang stress makakontribute man sa cardiac arrest. Yes. Ang stress itself can also cause cardiac arrest, especially sa mga pasyente na may underlying heart condition na mismo. No, kay usually may mga maintenance na sila, barado na nila mga ugat, or nag-heart failure na. So, kung may stressor, ang eventual effect kasi sa stress,
gataas aton blood pressure, gataas aton cardiac rate, pati aton mga adrenalines, ang hormones sa lawas ta, especially kung excited. So gataas man na siya. So ang eventual result kasi ni nagatension ang aton blood vessels. So condense ang aton blood vessels. So kung barado na siya nga daan from the start, dinadugangan tapat kay wala na sang blood circulation. So it can lead to cardiac arrest. Yes. Ti Dok, kung abi ko sang una, mas damo bala ang babae nga affected sang heart attack. Kay siyempre kita ya tamad ka emotional. Gay jutay lang mahibi kita. Sa hinibianay ta permi, would that also cause sa sakit sa heart? Kung hibi lang naman, hindi man. Dito mo Hindi siya actually. So, iba naman kasi ang emotional naman yung na-issue. So, kung ang emotions lang leading to death, hindi mo siguro. Siguro kung suicidal na siya. Pero not necessarily. Okay. Pero paano gidyan nagaka-develop abi ang heart attack? Well, so, ang una gidya nga kaano sa heart attack, ang risk factors ng isa ka pasyente. So, amo nga mga ginapamangkot kung may patients kami. So, ang background history sila, ginapamangkot kung may high blood siya, kung nagapanigarilyo siya, taas iya cholesterol, taas iya blood sugar, anong iya lifestyle, kung ga-exercise ba siya or wala, kung type A personality ba siya. So, sila ni ang mga individuals na kadako isang risiko sa heart attack. So, kung may mga amoni nga risk factors ang pasyente, pag nagreklamo siya chest pain, so in a way, at the back of our mind, possibly siya heart attack. So that's why we have to confirm it first with 2D echo. With ECG. Oo. So kung may history kita nga doga suspicion na nga possibly heart attack na siya. So that's when we do ECG and then we also request blood test to check and verify kung ginatake ba siya or wala. So kay kung confirm na ginatake siya, amo na paghatag naman sa bulog na para sa heart attack. So, speaking of chest pain, Dok, kumbaga, ano nga grade nga pagka-chest pain ang sakit-sakit gid or basta ibang daan naman o laman or ano klase nga pain, Dok? Well, ang description, books would often describe, and patients as well, would often describe sa chest pain na heart attack gid ya ha. As in sakit-sakit gid siya, nga do ginatapakan ang dughan. Nga do may nagatungtong nga something nga mabugat sa dughan. Okay, lain man na yang nga do doktor nagpinot lang ang dughan kung nag-away gid sa kwan. So that's why nga ang history very important gid siya. Kung ano ang cause. Kay kung ang sakit ang dughan niya nga napukawan siya sa katulugon niya, so posibleng heart attack. So lain man niya nga sakit sang dughan nga nag-away sa isang boyfriend niya, so iba man na siya. So lain man na. So meron iban nga chest pain or nga basta ang pag-describe nila chest pain, gali kayo nakahaklo sila sa something, pinotughan na nangin. So, actually, vary, depende sa description sa pasyente. So, what usual age, Doc, ang heart attack? Books would say na mga 40 years old and above, ang very common cause. I mean, very commonly affected na age groups ang heart attack. But unfortunately, we now see patients na like 20 years old, 17 years old, na nag-heart attack. So meaning, pabata. Probably sa lifestyle, sa food. Ang food gidya, kay kadamo na gidya nga parents ang nag-settle na lang sa fast food for their children. Matian yun na. So, kumbaga, ang ginambal naton nga usual age nga nagapabata, pwede gidya ma-attribute sa food nga ginakaon naton kag sa activities man do. Ang stressors man sa kabataan kay sa subong, sa subong actually kita no nga mga parents do masyadong protective na kita sa mga bata ta. In such a way nga hindi na sila kabalo bala mag-handle sa mga emotions. Mga bata, I mean ha, mga yang tantrums na lang sila dayon. So that's why nga by the time they go into adulthood, kalain sa ilang response to stress. Kay baby, tas sila bang bata pa sila nga do, hindi siya pwede madusmo, hindi siya pwede masakitan, hindi siya pwede magutuman, kag sa aton mga kabataan subong probably pagidok ang gadgets bala.
wala na sa activities. Wala na physical activity. Diba? Oo. Unlike sa mga ibang generasyon, Sa mga tiyemponan. tiyemponaton, galagsanay, amo na. So, mga tumba patis. no, so kulang sa Wala na activities. physical activity. Isa man na sa mga nag-contribute man sa nga magdulong sa sakit sa korason. Okay. Time check, it's 3:25. Magabalik kita sa dugang pagid nga mga pamangkot kag sabat parte sa inyong heart. We'll be back after this short break. Alas tres na! Magpamati na sa Hello, ECFU! Ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Diri lang sa DYLL 585 kag sa ECFU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tugtog alas 4 sang hapon. Martes tugtog Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe kag Jovette Amy Arceta. Real Talk, ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ECFU President Dr. Gabriel M. Salistre Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Break, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustituido, tagsa pa Webes. Level Up, ang programa ang magdala sa inyo sa nagkalain-laing nga parte sa kalibutan kung sabihin na ECFU may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa ka Biyernes, ugtanta si Miss Dida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, stay informed inspired. and connected. Yes, and we're back. Nag-istorya kami ni Doc bala sa mga activities naton. Kaya nga ang iban, nami man ang ila. Kumbaga healthy man sila, physically healthy. Naga-running, naga-jogging. Jogging, Kumbaga yes. kompleto man sila sa exercise. Pero nga, ang iban, lang niya matumba. Correct. Oo. Is running or swimming good for the heart? Doc? So, both activities are good for the heart. Pero, dapat siya, before you start into those activities, may manamigid na you start slow. Kapin kung hindi, kaya bala permigaran, permigaswim, so you start slow. Nga, amat-amat bala, hindi mo pagulpihon nga tag 1 kilometer, 10 kilometers na kaagad. Kung wala kaya kaagiran, kaya eventually makollapse ka gid. So, very important na i-condition anay ang heart man sa amat-amat. So, para na kung gusto mo mag-join sa marathon, so practice ka na running, mga short distances, like 1 block lang anay, and then 2 blocks na the following. Amat-amat. Amat-amat, para makondisyon ang heart. Kaya otherwise, kung gulpihon mo siya, sadyang matumba ka gid. So, ang kalabanan naman niya sa mga nagakalipong gulpi, mga basketball player, nagakalipong na lang gulpi. So, in such situation, gulpi na abnormal ang beating sa ila heart, amo nagagatumba sila. So, kalabanan sini sa ila, may mga underlying ng heart condition na daan na wala sila kabalo na nag-exist. Kaya abi nila healthy sila. Kaya kung tutuusin, ang mga athletes, ng mga atleta ni Bala, mas madamol niyang ila heart muscle kumpara sa normal individuals. Kaya may constant sila nga practice. Training. Yes, constant training. So, ang eventual result yan, nagadamol ang ila heart muscle sa regular individuals. Pero Doc, ano ni siya? Tuod ni, is this a fact or myth lang? Nga, sige, dabi mo, yahampang, tapos mainom ka cold water, ang balila hindi, kimalumos mo heart. Though, wala man sa direct na relationship gid ang ano, pero kay ang cold water itself causes vasoconstriction, so nagakipot aton nga ugat. Transient lang naman. Pero I'm not really sure, pero
yun yung eventual cause sang kung tugnaw. Sa tugnaw nga environment, di ba? Kung kisa ka man katugnaw, gapalang gito, Oo. Yes, oo, matudlo, oo. kasi sobra katugnaw, tugod na ga-constrict ang vessels. So, the same thing nga matabo sa heart kung gulpi ka mainom sang cold. Pero it doesn't mean nga hindi pwede. gina siya pwede, Hindi don't oo, gina hindi siya. pwede. Okay. It could be, pero halong lang. Okay. May ara kita, Doc, nga do's and don'ts para ya sa mga tao nga na-diagnose with heart ailment. So sa mga patients nga may heart condition na nga diagnose na confirmed. So ang dapat gidya obrahon, syempre ang regular follow-up check-up. So ang regular follow-up check-up is very important kay para nga ma-detect man namon ng mga doktor kung may bag-o ka nga simptoma, kinanglan na ba adjustments ang bulong mo, may untaton na kita o may dugang. So amo na ang para ma-check man ang mga blood tests mo, especially kung may mga maintenance na kamo, kung okay pa ang kidney, okay pa ang liver, no, hindi lang ang heart. So, aside from the regular check-up, dapat nagainom bigyan ka mo sa bulong ninyo. No? So, hindi pwede untatan ang bulong unless ang doktor niyo mismo naghambal nga pwede na untatan. So, aside from this, syempre ang diet, very important. So, eat healthy food choices. So, that would include vegetables, fruits, minimize kita sa mga mamantika, mga maasin. So, kung pwede nga hindi man permimigata, no? So, kung prito gid man, preferably canola oil or olive oil. Di medyo mahal-mahal lang, pero healthy Canola oil siya. Oo. And then, ang exercise. So, actually, ang recommended ng exercise is 30 minutes every day lang naman. Out of 24 hours, mas labid pa ganit lang taon yung Netflix eh. So that's why yung kinanglan maghulag-hulag, 30 minutes at least. So, if you can extend it to 1 hour, 2 hours, mas okay. Pero 30 minutes lang gid ang minimum namon nga requirement. And then, avoid smoking, avoid drinking. Kaya ini sila mga contributory factors gid nga naga-damage sa atong lawas. Doc, let's say, for example, 20 or 30 years ago, kapaya nag-stop pa ni Garillo kag inom, makakontribute pa na gyapon, na madala pa na gyapon sa... Actually, studies would show nga pag nag-untat ka sa sigarilyo like 10 years and above, do almost normal ka na. Okay. Pero in reality, sa book ha, amo na ang hambal sa book. Pero in reality, may ara gid siya gyapon. May Nakakontribute effect gid gid siya siya gyapon. Yes, kaya ang damage balang effects ng nicotine sa ating mga blood vessels. O, hindi siya Ara madula. na ya, hindi na siya ma-reverse. Ara na siya ya. Oo. Hindi siya So, Doc, speaking kagina sang lifestyle, exercise, ang 20 to 30 minutes na, Doc, pwede walking lang niya? Or dapat running good? Ay, not necessarily. Kung anong convenient sa person, at least you have to move. No? So, hindi siya nga like nakatlakad ka lang tao kang gyapon Netflix, hindi ba? So, pwede, kung mag-exercise man kita, may process na siya. So, you start slow, may warm-up anay, and then exercise proper, and then recovery. Hindi na yan nga pag sige, dalagan, wala ka pa warm up. So, para nga makondisyon man anay heart mo, nga okay, na-exercise na kita. No? So, hindi na siya nga madalagan ka lang tuwing good. makibot Unless ang siguro heart. yung lagas ka sa ito. Pwede. Oo, pero may siya, may procedure, may process man siya. So, Doc, ang kaginahambal mo ang magata nga mga pagkaon. Anong ara sa gata? Oil. Yeah, Okay. coconut oil. The coconut. So, mas safer ang canola oil so sa coconut oil Yes. when it comes to your heart. Oo, kung sa heart condition, mas safer ang canola and olive kay tungod nga unsaturated fat siya. Okay, compare sa may Compared to coconut. yes. Okay. Going back sa exercise, ang mga taga-Pico, ha? Sa kapanaog, taliwat. Yan na mag-elevator. Hindi naman tayo mag-elevator. Subong ang lakman. Subong ang lakman lang. Okay. What about you, Doc? Ang mga na-diagnose bala or may congenital heart disease, paano nila na-acquire? Maghambal kita congenital heart disease, but sinidon nga pagkabata pa lang sa iya, may sakit na siya sa heart. So, pwede nga may buho ang heart niya, or may abnormal nga fistula, blah. So, kay tungod nga pahalin pa yung pagkabata niya.
bali may abnormality gidya sa tiyan pa lang niya ni nanay niya. So diri naman kami gadig up sa history kung may gininong nga bulong si nanay niya during pregnancy or nagmasakit po si nanay niya during pregnancy. So ang very common gid nga maka-cause ng mga congenital heart condition sa nagabusong nga nanay is ang German measles. So maka-cause siya isang maka-affect siya bali sa baby. So congenital siya so halin pa yung pagkabata niya. What about ang mother nga naga-smoke pag naga-inom? It can cause problems man sa iyang baby but not necessarily congenital heart disease. Okay. So, paano kung may bata, kaya abi no, nga may congenital heart disease? Paano ang pag-alaga na sa ila? So, sa mga kabataan o sa mga ginikanan na may bata nga may congenital heart disease, to treat your child as if normal siya. Hindi pagpahalata sa nga like ibibihon mo man siya. No? So, halungan mo man siya, pero like treat them as if they're normal. No? Kay ang ano lang natanda, ang tandaan nyo lang, siyempre ang regular follow-up check-up Manila, pwede sila maghampang-hampang pero medyo light lang niya. Hindi lang yung bayan ng do masyado physical gid nga hampang. So sa ila pagkaon, eat healthy man. So mga mantika, syempre avoid na pareho man sa adult gid yan. Ang paghalong man sa ila. So kag ang ila nga maintenance nga bulong, make it regular man. Na nagainom man sila sa ila nga bulong. Kag for any bag-o nga simptoma nga nag-appear sa bata, so ipa-check up din siya dayon. Hindi siya pag i-consider nga, normal na. So, kapin ko nagsakit na iyadughan, kakuba-kuba, o pala mahulay din siya, o palang gitom na siya, ipa-check up din siya dayon. Don't wait. I remember, mga 2 years ago, wala pa makayo ang elevator, dinamon do. Tapos, during that time, wala nagabato na kami applicants for your new students. Ang amon nga guard sa nasala kay may bata nga kapalang gitong. As in ito may itong gisa pati mga tigil niya. Tigil may heart condition siya. Tapos nang wala man siya naghambal binatani upda na lang siya sa iya nga brother nung masaka sa 5th floor. Dason wala sang gamay siya nabalaan nga may heart condition siya. Tapos ang advice is dapat operahan. Galing kay because of financial constraints. So, wala siya maoperahan. So, paano na yan, Dok? Kay dawa halos wala man siya nakadto sa doktor. Tapos, kumbaga daw pagkaon, sa pagkaon na lang din siya bala nga paano lang, Dok? Okay, so, i-grab ko na lang yung opportunity nga ipabalo sa tanan nga sa Subong, diri sa Western Visayas, may ari na kita Regional Heart Center sa Western Visayas Medical Center. So, may ara na kami mga kaso nga naoperahan nga may congenital heart disease. Naga-perform naman kami dira sa bypass procedure, kag valvular replacement sa mga pasyente nga nagakinahanglan. So, sa Subong, diri sa aton, do hindi nag-disadvantage kay layo kita sa heart center, hindi kita to kakanto. So, pwede gid makapakonsulta sa Western Visayas Medical Center, sa Cardiovascular Care Center. Kay may ara na kita dira sa mga doktor, kag gamit nga makabulong sa mga pasyente nga may sakit sa heart, whether they be bata or tigulang. Ang wala ni kwarta do No, ay kay libre. kita government hospital siya so libre siya. Oo, pamasahin na lang gid ang inyo nga ang i-consider. Makalabot ka mo sa Regional Heart Center. Even ang surgery or ang mga laboratories, Doc, libre. Yeah, actually libre siya sa kadamaan. Libre siya. Kay may sa aton nga PhilHealth may mga Yes. Z package benefits Yes, kita nga ma-cover gid sa PhilHealth. So ang inyo na lang gid siguro yung gastuson if ever is ang pamasahe ninyo kag ang maintenance nga pagkaon nyo during your stay sa hospital. Wala lang. So sa aton dira nga mga tagpalamati nga may problema sa heart who needs surgery, nabatian nyo ang balidok, magbisita ka mo sa Western Visayas Medical Center para mabalaan nyo kung ano nga mga benefits ang pwede ninyo nga makuha, especially nga it has something to do with your heart ailment. Kaya libre man ina. So, you should grab that benefit halin sa atong siningang gobyerno. Kag hindi nyo na pagpaatuson kung may kabataan ka mo
hindi nyo lang pag-consider nga tungod wala ka mo kwarta, hindi lang anay. So, during that time, baladok, naluoy kami sa bata. Kay, though, ang guard man namon, doon nagsala-sala, painom siya tubig, tapos ang bata, nagkakurong-kurong siya bala. So, after knowing nga, gamay pa siya, nabalaan niya nga amo na. So, hambal na mo, tani, kadto ka, actually, nagmo naman kami nga makadto siya sa kung hindi sa ilang munisipyo abi nga may free nga amo na dapat mapa-check up gid. So kung may heart problem ka, hindi gid pwede nga may pusipos ka lang or ipahuway mo lang. Kadto ka gid sa doktor, kadto ka sa hospital, sa government hospital para nga makabenepisyo ka kag mabulong inang problema. That's why sa amon subong sa Philippine Heart Association nga Western Visayas chapter, ang amon gid isa ka initiative nga mag-reach out sa community. So we're planning to educate ang community as well. So like different areas nga katuan namon. So may lectures kami nga i-conduct, tuduan man pati mga doktor, ang mga barangay health worker nila kung paano mag-identify sa mga patients para nga hindi bala naton ma-detect na late na. Kung late na kanugon, kay pag-abot na nga late na gid siya, hindi na siya ma-reverse. Unless mas maayo gid nga madakpan kaya ang kaso nga inang pwede pa bala naton ma-correct. Yes, that's right. Kay sayang kung late na. Ang balila, Dok, mabalaan mo kung ang bata or ang tao may masakit sa heart, makita mo sa kuko niya. Do naganda Gaplangit ko. Hindi mo. Do ang size ng ila balang ako ko do kadlag ko ya. Do na notice ko gid bala nga. Hindi wala siya amo. hindi siya true to all. Hindi siya true to all. So most often sa pasyente nga may mga cyanotic inang abnormal na kagtaas ng pressure sa ilang heart and lungs. That's why nga nagapalanggitkom na. So nagalain ang structure sa ilang kuko. Oo. So, usually sa mga cyanotic congenital heart disease na wala siya makita. Pero hindi siya true to all congenital diseases. Shout out nagali kay Julia. Hello, Jules. So, I Doc, hope okay ka da. Doc, going back, ang hambal nila, bala Doc nga confirm ka na tonsillitis, kumbaga maka-develop man siya sa heart ailment. Yes. Oo, so sa tonsillitis naman, ang makuha na doon is ang rheumatic heart. Rheumatic heart disease. So, ang bacteria that's causing rheumatic heart disease is the same bacteria nga kausa sang tonsillitis. Pero tandaan, hindi tanan nga naga-tonsillitis, naga-develop rheumatic heart. No? May ara iba niya nga nagaayo, nga wala gahulog sa rheumatic heart. Pero kung studies also showed, nga ang rheumatic heart disease itself, may ara siya nga genetic component. Usually, ang tiya, yan may amo man na. So, pareho ang bacteria nga kausa sang tonsillitis kag sang rheumatic heart. That's why nga, ang mga pasyente nga may rheumatic heart, nakaagi gid tonsillitis once or twice in their life. Pero hindi tanan nga may tonsillitis, nag-develop rheumatic heart. No? So, tandaan. Diba, ma-confuse ka mo bala. So, ang importante lang gid nga every time na tonsillitis ka mo, pa-check up para ma-treat siya with antibiotics. Para nga ma-identify man sa doktor nga, ay, ikaw, may risgo kaya for rheumatic heart, so dapat mag-prophylaxis ka. So, kung wala, treatment, antibiotics lang. Jeff? Hi na sa mo, Jeff. Ang tonsillitis mo na yan. Sobrang nakakaon sa sweets. Pero pwede man, pa-check up mo na nga daan kay permit na yan. Anyway, Doc, what is the first thing to do kung may nakita ka, pareho to sa nambal, takainan, no, ang CPR, luwasin na, kung ang tao nga nakita mo gulpi lang na nag-uy-uy sa kansada, ano gid ang dapat himuon? So, ang una gid nga himuon ninyo is i-check anay ang palibot kung safe. Safe sa pasyente, kag safe man sa imo. Kay basi karon na kamo sa tungadalan di pati ikaw na nadalasa. No, so check anay ang scene and then check mo ang pasyente. Kung may animo pa siya, gabugtaw pa siya, gaginhawa pa siya, may pulso ba siya. So kung na check mo nga wala siya pulso, kag wala siya gaginhawa,
then that would be the time to do the CPR. So, or cardiopulmonary resuscitation. That's why nga ginahinyo gid namon tanan nga kung pwede nga magtuon kamo kung paano mag-perform sa CPR. Kay hindi na to nabalaan, base mismo ka pamilya ta ang ato Yes. CPR. Correct. Or kung hindi mo man kilala, at least nakabulig ka. Extend sang kabuhi isang pasyente hasta nag-abot ang emergency team. Oh, mga ambulance na bala ay sir. Oo. Pero may araman ibang dok ang balila, kung matumba ang tao, hindi mo siya dayan bala matandong. Oo, do. Hindi siguro in case na may mga Accident siguro na accidents, yan. no? Kung trauma. Kung Okay. trauma, pero like nakita mo siya to karon ga cellphone na siya gulpili siya nag-uy-uy. Oo. Okay. So, i-check mo man gyapon ang scene safety and then ang iyang level of consciousness. Kung bugtaw kay basi gutom man lang siya dali nag-uy siya. So, ang pulso kag ang ginhawa, amo nang very important din nga i-check. Kag kung wala ining duha, so initiate na CPR kung kabalo ka mag CPR. Pero aside from checking, panawag ka ni bulig. Kay karon kung kapuyon kada ya CPR way ka na nawag bulig di ikaw naman so. So panawag ka gid ya bulig nga kung may cellphone ka da o may natumba diri ka duin yo kundi sa amo ning location. Kag kung hindi ka man lang gid sigurado sa imo nga pang CPR, better nga ipaubra mo na lang sa mas nakabalo Yes, like sa oo. ICER naton. Anyway, hapos man lang sila tawagan. Oo. So actually damo nakita kami diri nga nagatudlo sang basic CPR gid kay hindi man ang mga doktor lang ang among ginatudloan. Ang pumuluyo gid ang amon nga target nga ginatudloan subong. That's why we have conducted already mga CPR training sa mga barangay health workers, sa mga SICA drivers, PNP, BFP, mga students, kay amo na siling ko, hindi sa tanan nga tinion, bino nga ano gani? Nga kung ma-witness mo bala, lain gid ang feeling nga makabulig ka, save sang kabuhi sang isa ka individual. Kag who knows, basi ka pamilya mo pa no? So mas nami gid nga alert makabalo kita tanan. So kung may ara ka mo sa community nyo, gusto nyo nga magpatudlo sang CPR training, actually ara gid kami sa Philippine Heart Association. You can inform us para nga maka-conduct kami sang CPR and AED training sa inyong community. Kay naga-roving kami tudlo. No, kag aside from sa pagkabalo ko, pati ang BFP, duga-train man na sila mo. Kung, Nagatudlo bala namin ko. oh, I'm sorry, Doc. Kung may ara nga mga barangay dira nga interesado nga mag-learn, paano nila kamo makontak, Doc? Oo, ang amon na office, ang Philippine Heart Association, ara sa Iloilo Medical Society Building. Diri sa may Lapas, tupad sa St. Clements. Ara dira ang amon office. You can contact us or you can contact us via our Facebook page. Oo, anong Para account sa nga Facebook? ang PHA. Okay. PHA Western Philippine Heart- Visayas Panay Chapter. Okay, Philippine Heart Association, Western Visayas Chapter. So kung sino sa inyo dira ang interesado, let's say isa ka barangay or isang community or sa eskwelahan or sa company ninyo who wants to learn how to do the CPR, contact lang or magadto sa Philippine Heart Association, Western Visayas Chapter dira sa tupad sa St. Clements. So handa sila nga magtudlo sa inyo. This is for free, Doc. Yeah, So, for hindi free. ka mo magkabalaka. Yes. And, aside from that, Doc, subong nga love month na balaan kung may ara man kamuyang campaigns. Yes. Can you tell us about that? So for our lined up activities for February, so next week, aside from the media, like this. So on February 8, we also have another Facebook na naman media coverage about about the heart man siya nga issues ang amon nga i-raise. On February 10, we have the CPR Caravan at Mandurriao National High School for grade 10 to senior high school students. And then on February 13, we'll have another CPR Caravan at Philippine Science High School involving all students, faculties, and staff. And I also invited mga pati parents kung gusto nila mag-learn. On February 14 naman sa, Love Day. So, we'll have an ACLS training. This is for physicians and nurses who wants to be trained sa ACLS. Ang ACLS, yung mas advanced na ni siya
kumpara sa basic life support lang. Mhm. Kaya hindi may mga bulong na kami nga ginahatag. Oo, so we will have that also on February 14. Then on February 24, we're gonna have lectures. Lectures naman niya about hypertension, diabetes, heart attack sa community around Western Visayas Medical Center. And we're also planning to have lectures and screening also sa Air Force and PNP. So, ano mga naka-line up na mga activities for the next few days. So that's why we are so privileged nga nakuwagin naton si Doc no kay Yes. Minggid kay ang father ko pasyente ni Doc. So na timing gid kag kinanglan gid naton nga mag-start kita sang aton sining love month sa mo sining nga paagi hindi lang taanay puro gugma kay basi bala karon nga hindi gali ready nga aton nga heart mag take sa mga stress da. Yes. Kagulpi lang nga abi mo kayo na gali kay hindi pa kay kay basi madulaan baka puhi. So before kita maglabot sa ano yung pinaka severe doc anong tawag sina may stage man na. Yeah, so sa heart attack may mga stage kita sila. Oo. Pero hindi ko na lang pag-i-discuss dali kay Oo. basi kulbaan sila. Gani sa before ka mo kalabot sa pinaka severe dapat mapakonsulta na kamo sa doktor. For example, kami ang doc no. Wala kami kabalo nga may underlying condition man din no. Ano ang mga first gid nga lab test or mga test nga dapat namon kuhaon para mabalaan namon kung ano kondisyon sa heart namon. So ang una gid syempre ang gina-request na mga usual laboratory tests, CBC, blood sugar, lipid profile, amo nang sa cholesterol, creatinine, SGPT, ECG, chest X-ray. So yun lang muna ang basic gid ya if you want to know kung may heart condition ka. Okay, from there, kung may findings, dira naman ang mga subsequent tests naman. Okay. So sa aton nga mga tagpalamati, I hope nga sa bunga hapon naka-learn kamo sa mga dapat nga mahibaloan naton sa aton nga pag-take care sa aton nga heart. Kaya syempre, nag-aagi lang tadi sa sinya kalibutan, pero bisa nag-aagi lang tadi, dapat gina-enjoy taman bala nga with of course our health nga manami man kag hindi nga although nga nagakabuhi kadi ba nila enjoy life pero every now and then ara kaya sa hospital so hindi man manami. So isa sa mga dako nga daan nga mga contributory sang problema natin sa health ang heart agin. Kay kumbaga once siya mag-untat titik ang heart wala na ta. Okay. So, Doc, sa mga tagpalamitik naton niya nga gusto mag-avail sa imo yang serbisyo bilang cardiologist, diin kanila pwede makontak. Ang clinic ko ara sa St. Paul's Hospital sa Spice Building, room 206. Okay. Thank you very much, Doc, Pipili. Dako gid ang among pagpasalamat and I'm sure nga sa aton sini nga mga tagpalamati nag-learn gid kamo subong nga hapon. Ang Beth, So, Doc, any parting message, Doc, sa aton nga tagpalamati? Sini nga love month. Yes. So, tandaan lang for me, nga kung may mga simptoman na kamo nga do related sa heart, magpa-check up gid dayon. Pero ang very important gid nga mga balantayan is ang chest pain, ang sakit ninyo dughan. So, tapos ang gulpi ka ginhapo, or nagakalipong, nagakuba-kuba ang dughan. So, mga simptoma nga dapat tagaan nyo gid sang attention kag magpa-check up na dayon. So, after all, we have to take care of our heart. Kay the brain can stop, ang heart mo ga-function pa, okay ka pa. Pero pag heart mo yan naguntat, sadyang wala na. Tapos na ang kwento. No? So, take good care of your heart and take your vitamin C, which is Christ. No? Daily dose of Bible reading can help. Okay? yes, thank you very much, Doc. And Ma'am Beth, Yes, so magabalik kita after sang ini nga mga kasayod. Alas tres na! Magpamati na sa Hello, ECFU!
Ginadulong sa inyo sa Public Information and Communications Office sa Iloilo Science and Technology University. Hello, ECFU! Diri lang sa DYLL 585 kag sa ECFU Public Information Office Facebook page. Alas 3 tugtog alas 4 sang hapon. Martes tugtog Biyernes. Featuring Ladies First, isa ka weekly magazine show on women, lifestyle, health, kag madamo pa. Tagsa ka Martes upod kay Lucille Haspe kag Jovette Amy Arceta. Real Talk. Ibaluon ang mga programa, proyekto, academic programs, and university policies upod kay Dr. Heinz B. Gumakil and ECFU President Dr. Gabriel M. Salistre Jr. sa Tagsa ka Miyerkules. Study Bright, ang programa nga gindisenyo para sa mga estudyante. May talent ka man o wala, magpamati na para hindi ka maulhi sa Study Break. Ginadulong sa inyo ni Gray Habaradas kag ni Jeff Sustapido, Tagsa ka Webes. Level Up, ang programa magdala sa inyo sa nagkalain-laing nga parte sa kalibutan kung sabihin ng ECFU may global collaboration sa international advancement. Kag sa Tagsa ka Wellness, ugkanta si Miss Dida Napone kag Dr. Heinz B. Gumakil. Don't miss it! Your afternoons just got smarter. Whether on air, Or online, stay informed inspired. and connected. Nabudlayan ka bala mangita sang venue para sa inyong event? Ang Iloilo Science and Technology University nagaparenta sang venues para sa conference, seminars, review centers, livelihood trainings, kag iban pa. Magkadto lang sa office sang Industry Linkages Development Office for reservation nga nahamtang sa second floor sang Student Services Building kag pangita lang si Mr. Francis Fritz S. Portuno, ang project manager sa rental services, or si Miss Jane Zaragoza. O kung magtawag lang sa telephone number 033-3207-190 local 292. Nakabakal ka na bala sang imo PE uniform? Kung wala pa, magkadto na sa ECFU Integrated Income Resource Generation Program Store. Nahamtang sa kilid sang ECFU sa Dalan Burgos, La Paz. Sa IIRGP Store, mahimo man kamo makabakal sang tela para sa ECFU uniform, ID lace, university t-shirt, kag mga souvenir items sa presyo nga barato. So ano pang ginahulat mo? Bakal na! Time check is 3:57 in the afternoon. Kag kami liwat no, nagabalik diri sa Ladies First. So madamo gid nga salamat Doc sa paghatag sang time sa amon kag kadamo gid kami sang nahibaluan sa subong nga episode. So sa ngalan sa amon President Dr. Gabriel M. Salistre Jr., sa amon apat ka Vice Presidents, Campus Administrators, ang amon Administrative Council, ang amon PICO Director, Dr. Heinz B. Gumakil, sa tanan nga faculty, staff, alumni, kag students ng ECFU, madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati sa subong nga adlaw. Thank you sa pag-upod nyo sa amon. Batayan nyo next week, we are going to have foreign guest. Ang aton nga guest, isa ka Japanese, and we will be talking about how to celebrate Valentine's Day in different ways. Kaya manog Valentine's Day na, February 10 naton nga episode, upod naton ang isa ka Japanese student nga ari subong diri kag isa ka tita. Tita lang tawag ta ha. Sa pagkadason pagid nga Tuesday, that's February 17, we will have the Titos of ECFU. Ang mga single naman niya nga titos naton. And on the last Tuesday of the month, we will have our topic sa LDR kag online dating. So those are very exciting topics, exciting and interesting topics. So I hope nga tanan kamo magpabilin man nga mangin upod namon every Tuesday kag alas 3 hasta alas 4 sang hapon diri sa Ladies First.
Empowering the way forward. Because meaningful ideas deserve the front seat. Ladies first. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus